Kabanata 6531-6535. Hindi pinapansin ang kasunod na panloob na paglilinis ng Hunt family, si Harvey York ay lumingon at iniwan ang Hunt family. Gayunpaman, alam niya nang mabuti na ang pamilya ng Hunt ay nakalaan para sa isang madugong paglilinis. Pagkatapos ng lahat, para sa tulad ng isang pamilya, hindi nila kailanman hayaan ang isang taksil sa pamilya na lumitaw. Basura, lahat ito ay basurahan. Panipik. Itinaas kita, Shin Chanjian, sa loob ng maraming taon, at wala akong nakamit. Panipik. Bakit hindi ka namatay sa lugar? Panipik. Kinaumagahan ng susunod na araw nang matapos ni Harvey York ang paglutas ng problema sa Hunt family. Sa ibabang kalangitan ng Wolsing Dragon Prison, isang figure ang lumitaw sa Liu Tiangang, nakulot sa sahig. Ang figure na ito ay hindi gumagalaw ng labis, isang simpleng sipa lamang, na nagparamdam kay Liu Tiangang at halos namatay sa lugar. Matapos nanginginig si Liu Tiangang sa lupa ng ilang sandali, tumayo siya na lumiligid at gumapang at sinabi, "Guro, ako si Liu Tiangang at nabigo ko ang iyong tiwala." Panipik. Lahat ito ay kasalanan ko. Panipik. Ngunit huwag mag-alala, tiyak na hindi ko ipinagkanulo ang long haul. Ang aming edad. Panipik. Wala akong sinabi, wala akong sinabi. Panipik. Sa kabutihang palad, wala kang sinabi, kung hindi man, Panipik. Ang tinig na squinted sa Liu Tiangang na may isang malamig na hitsura sa kanyang mga mata. Ang pinakamahalagang bahagi ng plano ng kanyang kamahalan ay nawasak sa iyo. Panipik. Kailangan mong malaman kung paano ito gagawin. Panipik. Bumagsak ang tinig, at isang maikling piraso ang itinapon sa harap ni Liu Tiangang. Tumingin si Liu Tiangang sa talam, at pagkaraan ng ilang sandali, tumawa siya ng malungkot, nahulog sa lupa, at nilamon ng direkta ang talam. Tuldok-tuldok. Nakakakita ng eksenang ito, lumiko at umalis ang figura, na parang hindi pa ito lumitaw dati. Di nagtagal, malakas na sumigaw ang buong Tianjin. Ngayong gabi ay nakalaan upang maging isang walang tulog na gabi. Kinabukasan, maagang umaga, si Harvey York, na umiinom ng tsaa ng umaga sa bakuran, ay nabalisa sa kagyat na ringtone ng kanyang cellphone. Matapos kunin ang telepono ng ilang sandali, gaanong sinabi niya, "Naiintindihan." Panipik. Ang balita ng pagkamatay ni Liu Tiangang sa langit na bilangguan ay narinig mula sa panig ni Gong Zihai sa kauna-unahang pagkakataon. Upang maging matapat, nagulat si Harvey York at hindi nagulat. Nakakagulat, ang mga tentacle ng mga tao sa Longevity Hall ay nakaunat ng matagal na kahit na ang Dragon Prison ay mayroon ng kanilang mga tao. Hindi siya nagulat na, kahit na anong punto ng pananaw, upang hindi sirain ang layout ng Hall of Longevity, sa sandaling si Liu Tiangang ay nakalantad, ang solusyon ay nawasak na. Ang tanging awa ay ang isang bagay ay hindi na imbestigahan sa oras, ito ay isang maliit na basura, at ang basura ay hindi ginamit. Habang iniisip ni Harvey York ang problemang ito, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Ang taong tumawag sa oras na ito ay Aaron Hunt. "Young Lord York, tinawag kita sa Panipik." Bago matapos ang pagsasalita ni Aaron Hunt, direktang nag-ambala si Harvey York at sinabi, "Kung nais mong pag-usapan ang tungkol sa Liu Tiangang, alam ko na." Panipik. Marahil sa Young Master York, hindi mo pa rin alam ang pinakabagong balita. Medyo kakaiba ang mga sinabi ni Aaron Hunt. Kaninang umaga lamang, pinangunahan ng mga tao mula sa Long Prison ang isang koponan na lumusot sa pasukan ng Chintian Prison. Panipik. Bilang isang resulta, natuklasan na ang lahat ng mga mataas na antas ng mga opisyal na may hawak na kapangyarihan at mga lihim sa bilangguan ng Chintian ay lahat ay patay. Panipik. At sa paghusga mula sa kanilang katayuan sa kamatayan, ang mga taong ito ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng lason ng kanilang sariling pagsang-ayon. Panipik. Bilang karagdagan sa pagpapatunay na ang Qin Chanjian ay talagang na-infiltrate ng long haul. Edad, ipinapakita din ito na ang long haul. Ang edad ay tiyak na maraming pera sa Wolsing. Panipik. Young Master York, kailangan mong mag-ingat. Panipik. Natatakot ako na ikaw ay isang tinak sa mata ng long haul. Edad, isang tinak sa laman. Panipik. Nang tanghali, dumating si Harvey York sa palasyo kung saan matatagpuan ang Hunt family of Wolsing. Matapos ang kaguluhan kagabi, ang buong palasyo ay naging mas matikas. Personal na napunta si Harvey York upang makita ang matandang ginang ng Hunt family,
At pagkatapos kumpirmahin na ang kanyang kalagayan ay umunlad, siya ay casual na tumingin sa feng shui ng Hunt family at inutusan si Aaron Hunt na magpadala ng isang tao upang maibalik ang feng shui bureau ng Hunt pamilya sa orihinal na estado nito. Ito ay tinatawag na gantimpala. Kahit na si Harvey York ay napakabait sa Hunt family kagabi, ang tawag sa telepono mula sa Aaron Hunt sa umaga ay nagpakita din na ang Hunt family ay nakakabit ng malaking kahalagahan kay Harvey York. Si Harvey York ay isang tao na marunong gumawa ng mga bagay, kaya gumawa siya ng isang espesyal na paglalakbay pagkatapos ng agahan. Sa isang banda, suriin ang tukoy na impormasyon, at sa kabilang banda, ganap na malutas ang ilan sa mga natitirang problema ng Hunt family. Inanyayahan ni Aaron Hunt si Harvey York sa silid kainan na may solemn na ekspresyon matapos na harapin ni Harvey York ang lahat ng mga problemang ito. Nangyari ito sa oras ng tanghalian, at si Harvey York ay hindi magalang, ngunit naupo at kumain. Nang matapos na ang pagkain, hinimas ni Aaron Hunt ang kanyang kamay upang mag-signal para sa kanyang personal na sekretarya upang maipadala ang folder. Hindi ito binuksan ni Aaron Hunt, ngunit itinulak ang folder sa harap mismo ng Harvey York, ngumiti at sinabi, "Young Master York, ito ay isang pasasalamat na regalo mula sa aming Hunt family sa Walls Inc. Tanggapin ito ng may ngiti, huwag magalang sa amin." Panipi. Binuksan ni Harvey York ang folder at sinulyapan ito, pagkatapos ay medyo nagulat siya, at sinabi, 10% pagbabahagi ng pamilya ng Hunt sa Walls Inc. Panipi. Masyado bang mabigat ang regalo na ito? Panipi. Hindi, ito ang aking mga magulang, bagay. Panipi. Tumawa si Aaron Hunt. Maaari mo ring makita ang ugali ng aking mga magulang. Napakamot siya. Tiyak na hindi siya susuko sa kanyang pinaniniwalaan. Panipi. Nangako siya kagabi na hanggat ikaw, Young Master York, ay maaaring malutas ang problema, hindi ka lamang magiging feng shui master ng Hunt family, ngunit mayroon ding sapat na karapatang magsalita sa Hunt family. Panipi. Ang ganitong uri ng bagay, umaasa sa hindi mapag-aalinlanganan na katiyakan, walang makakasiguro na palaging magiging epektibo ito. Panipi. Siguro pagkaraan ng ilang sandali, kapag ang ibang tao ay pumalit, hindi nila tatanggapin ang pangakong ito. Panipi. Iyon ang dahilan kung bakit naghanda ang matanda ng 10% ng stock. Panipi. Ayon sa sinabi niya, na may 10% ng pagbabahagi, ang Young Master York ay kailangang lumahok sa mga malalaking kaganapan ng Hunt family sa Walls Inc. sa hinaharap. Panipi. Sa hinaharap, ang Hunt family sa Walls Inc. ay gagawin din. Tretuhin mo, Young Lord York, bilang isa sa kanila. Nag-iisa. Kung may gagawin, tiyak na maguguluhan ka sa iyo. Panipi. Siyempre, sinabi din ng matanda na umaasa siya. Ikaw, Young Lord York, ay magbibigay sa amin ng isang pangako. Panipi. Ngumiti si Harvey York at sinabi, hindi ka maaaring magbenta ng mga pagbabahagi. Hindi. Panipi. Umiling-iling si Aaron Hunt. Ang sinabi ng aking mga magulang ay inaasahan kong ikaw, Young Lord York, ay hindi ibebenta ang mga pagbabahagi na ito maliban kung talagang kinakailangan. Panipi. Kahit na ibenta ito, inaasahan namin na ang pamilya ng Hunt ang magiging pangunahing mamimili. Panipi. Siyempre, kung ayaw mong sumang-ayon, Young Master York, hindi namin ito pipilitin. Ikaw. Panipi. Bukod, hindi ka rin namin limitahan, di ba? Panipi. Ngumiti ng bahagya si Harvey York, at sinabi, dahil napag-usapan mo ito, bibigyan kita ng isang pangako. Panipi. Makakakuha ako ng mga bagay. Panipi. At, sa hinaharap, tiyak na bibigyan ko ng 10% ng mga pagbabahagi na ito sa iyo ng mga miyembro ng Hunt family. Panipi. Ito ay mabuti. Panipi. Medyo ngumiti si Aaron Hunt. Ang isang tao ay mabilis na nagsasalita. Naniniwala ako sa Young Master York. Panipi. Young Master York, magpatuloy tayo sa pagkain. Panipi. Mayroon akong isang bote ng Motai mula 1982. Interesado ka bang subukan ito? Panipi. Matapos uminom at kumain, at nagbabago sa Longjing Tea, ang dagandong ng isang kotse ay biglang nagmula sa labas ng hardin, na sinundan ng tunog ng mga nagmadali na yapak. Ang cellphone ni Aaron Hunt ay marahas ding nag-vibrate sa sandaling ito. Hindi niya sinasadya na kinuha ang cellphone at sinulyapan ito, pagkatapos ay ngumiti ng pasensya sa Harvey York, at lumabas upang batiin ang hindi inaasahang panauhin. Si Harvey York ay bahagyang nag-squint,
At ang pagkakakilanlan ng taong maaaring lumitaw sa oras na ito at kinakailangan na tanggapin ni Aaron Hunt mismo ay tiyak na hindi mababa. Bukod dito, ang ibang partido ay hindi dumating ng maaga o huli, ngunit nangyari ito sa oras na ito. 8% sa kanila ang dumating para sa kanilang sarili. Kapag naisip niya ito, hindi rin tumayo si Harvey York, ngunit uminom ng kanyang sariling tasa ng tsaa. Di nagtagal, mayroong isang tunog ng mga yapak sa pintuan, at sa ilalim ng pamumuno ni Aaron Hunt, lumitaw ang isang lalaki at babae sa mga damit na chino. Ang lalaki ay may suot na tangsuit, at ang madam ay paralisado sa isang wheelchair kahit na nagsuot siya ng mesla na pampaganda, at tinulak ng isang tao. Nang makita niya ang 2 taong ito, ang mukha ni Harvey York ay nagpakita ng isang ngiti na hindi isang ngiti. Pangulo ng Big H Country Business Alliance, Troy Quinlan at ang kanyang asawang si Kenneth Thompson. Hahaha, young Lord York, hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Panipi. Ang isang ito ay isang malaking pagbaril sa aming Big Country H Negosyo Alliance. Panipi. Troy Quinlan, kasalukuyang pangulo ng Big H Country Business Alliance. Panipi. Ito ang kanyang asawa, mula sa nangungunang 10 pamilya, si Kenneth Thompson mula sa pamilya Thompson sa Walls Inc. Panipi. Narinig ng dalawa ang tungkol sa laban ni Master York kagabi, at labis silang hinahangaan. Mayroong humihingi ng tulong. Panipi. Kaya, mas mahusay na matugunan ng pagkakataon. Kung maginhawa para sa iyo, Master York, paano ang pagpapakita ng aking 2 kaibigan? Panipi. Malinaw na, si Aaron Hunt ay nasa isang kaguluhan kamakailan dahil sa mga gawain ng Hunt family, kaya hindi niya naiintindihan ang ilan sa mga kamakailang mga kaganapan sa Walls Inc., at syempre hindi niya alam ang mga hinaing sa pagitan ng 2 panig. Iniisip lang niya kung paano matulungan ang Harvey York na mas mahusay. Sa kasong iyon, kung nakilala niya ang ilang higit pang mga kaibigan, natural na makakasama niya ng mas mahusay sa Walls Inc. Ang isang ito ay ang isa na nalutas ang isang malaking problema para sa Hunt family, Master York. Panipi. Nang makita ni Troy Quinlan si Harvey York sa sandaling ito, bahagyang natigilan din siya, at isang pahiwatig ng pagtataka ang sumalampak sa kanyang mga mata. Hindi niya maiisip na ang taong inirerekomenda ng unang Feng Shui Master sa Hong Kong ay talagang Harvey York. At bagaman nagising si Kenneth Thompson sa oras na ito, ngunit ang kanyang kalagayan ay napakasama, ang kanyang buong katawan ay malambot at walang lakas, at may takot sa kamatayan anumang oras. Nakakakita sa sandaling ito na ang kanyang huling pag-save ng buhay na dayami ay talagang Harvey York, na kinamumuhian niya dati. Ang ekspresyon ni Kenneth Thompson ay hindi ka panipaniwala na mahirap paniwalaan. Ano, may kilala ka ba sa isa't isa? Panipi. Nakakakita ng pagbabago sa pagpapahayag sa magkabilang panig, medyo nagulat si Aaron Hunt at sinabi, "Hehe, kilala natin ang bawat isa, syempre kilala natin ang bawat isa. Saan tayo hindi nagkikita sa buhay?" Panipi. Mabilis na tumugon si Troy Quinlan. Ang Master York na ito, hindi lamang nakagawa ng mga nakamit sa Feng Shui, ngunit mayroon ding magandang reputasyon sa mundo ng negosyo. Panipi. Wala kang alam Jihan. Panipi. Mayroon siyang pamagat sa Buckwood, na tinawag na Prinsipe ng York. Panipi. Gayon din, siya ang susunod na pangulo ng aming Big H Country Business Alliance. Panipi. Malinaw, sa okasyong ito, si Troy Quinlan ay may balak na ibaba ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang pangmatagalang pagpapayaman ay gumawa ng kanyang mga salita ng isang maliit na nakahihigit. Hindi ako maglakas loob na aminin na ito ang susunod na pangulo. Panipi. Narinig ni Harvey York ang mga salita na may ekspresyon na nagbibiro. Pagkatapos ng lahat, sinusubukan ng aming Pangulong Quinlan na pilitin akong magdukot at maging isang matalinong tao. Panipi. Ano ito? Bigla kang umamin sa pagpapayo. Dadalhin mo ba ako? Wala bang pagsasabuatan? Natatakot ako. Panipi. Bilang pinuno ng pamilyang Hunt, si Aaron Hunt ay nasa mga bilog na may mataas na klase sa loob ng maraming taon, kaya natural siyang nakaranas. Naamoy niya ang isang malakas na amoy ng pulbura mula sa 3 salita mula sa magkabilang panig, at hindi niya maiwasang sumimangot sa sandaling ito. Malinaw na, maaaring magkaroon ng maraming kalungkutan sa magkabilang panig bago. Mula sa pananaw ni Aaron Hunt, tiyak na ayaw ni Harvey York na saktan siya.
At nandoon ang pagkakakilanlan ni Troy Quinlan, natatakot ako na hindi madaling masaktan. Sa pag-iisip nito, naisip ni Aaron Hunt, pagkatapos ay ngumiti at sinabi, kayong dalawa, mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo? Panipi, hindi ko alam kung may pagkakataon akong maging tagapamayapa na ito at darating upang makipagpayapaan sa iyo. Panipi, si Harvey York ay ngumiti ng gun at sinabi, G. Hunt, sa palagay ko dapat mong ihinto ang bulag na pakikilahok sa bagay na ito. Panipi, malalim ang tubig dito, huwag hilahin ang pamilya. Hunt sa tubig, sorry. Panipi, matapos sabihin ito, napatingin si Harvey York kay Kenneth Thompson at ngumiti, Mrs. Quinlan, dapat na maraming sakit ka ngayon, na parang katawan. Mahuhulog ka. Panipi, kahit na ang isang maliit na bukol ay maaaring makaramdam ka ng masama. Panipi, ngunit mula nang lumitaw ka hanggang ngayon, wala kang ekspresyon, ikaw ay isang mabisyo na tao. Panipi, para sa iyong kalupitan, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Panipi, kung nais mong iligtas kita, kaya ko. Panipi, pumunta sa gate ng aking bakuran at lumuhad. Hindi ito nagtagal, 3 oras. Panipi, 3 oras para sa iyo ng 30 taon. Ang negosyong ito ay mabuti. Pambihira, sobrang arrogant. Ang pakikinig sa mga salita ni Harvey York, si Aaron Hunt sa isang panig ay natigilan. Kung hindi para sa kanya na alam ang mga kakayahan ni Harvey York, malamang naiisipin niya na si Harvey York ay nagpapanggap na makapangyarihan. Ngunit siya, na nakakaalam ng mga kakayahan ni Harvey York, alam na kwalipikado si Harvey York na sabihin ang mga salitang ito. Ngunit ang mukha ni Kenneth Thompson ay nagbago ng ligaw, maaari niyang matiis ang matinding sakit, ngunit sa sandaling ito, hindi niya mapigilan ang pangungutya ni Harvey York. At ang mukha ni Troy Quinlan ay nagbago din ng mahina, sa sandaling ito, sinabi niya ng solemn na, Harvey York, sobra ka talaga. Panipi, ngumiti ng bahagya si Harvey York at sinabi, sobrang. Panipi, hindi sa palagay ko ito ay isang pagmamalabas. Panipi, pagkatapos ay babaguhin ko ang mga kondisyon. Bukod sa Kenneth Thompson, dapat kang lumuhad. Panipi, bilang karagdagan, nais kong ganap na mag-alis ang bansa sa isla. Big H Country Business Alliance. Panipi, kung ang isa sa dalawang kondisyon ay nawawala, hindi ako nanalo. I-save ang sinuman. Panipi, si Troy Quinlan ay twitched ang mga sulok ng kanyang mga mata at sinabi, Harvey York, huwag isipin na kung mayroon kang kakayahan, maaari mong hilingin ito o iyon. Panipi, sinabi ko sa iyo, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Panipi, talagang na-save ang buhay ng aking asawa. Panipi, kung hindi, magdurusa ka sa mga kahihinatnan. Panipi, tumayo si Harvey York, ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay nanginginig, at isang tasa ng mainit na tsaa ay naipit ng direkta sa mukha ni Troy Quinlan. Ano ang? Isang malakas na hiyawan ang lumabas, at 2 blisters ang biglang lumitaw sa mukha ni Troy Quinlan. Malumanay na pinunasan ni Harvey York ang kanyang mga daliri gamit ang isang tuwalya ng papel sa mesa, at gaanong sinabi, Pangulong Quinlan, dumanas ako ng maraming pagkalugi dito, bakit hindi ako matagal na memorya? Panipi, naisip mo ba na pagdating mo sa pamilya, Hunt sa Walsing, magagawa mong mapang-api ang iba? Maaari mo ring tanungin si G. Hunt, kung siya ay. Kung gagawin niya, tutulungan ba niya ako o tutulungan ka? Panipi, matapos magsalita, sumulong si Harvey York, pinunasan ang mukha ni Troy Quinlan gamit ang basa na tissue sa kanyang kamay, at umalis. Nakakakita ng Harvey York na umalis ng buong pagmamalaki, ang mukha ni Quinlan ay naging mapatla, Mr. Hunt, ang binata na ito ay masyadong mayabang. Panipi, sa kaunting kasanayan, ikaw ay walang prinsipyo sa pamilya. Hunt, hindi nito isinasaalang-alang ang iyong Hunt family. Panipi, si Troy Quinlan, na nagsilbi sa Walsing ng maraming taon, ay alam ang pangangailangan na pagsamahin ang patayo at paalang. Hindi niya maaaring patayin si Harvey York, ngunit sa kritikal na sandali, mas mahusay na i-drag ang Hunt family of Walsing sa tubig. Naniniwala si Troy Quinlan na hanggat ang Hunt family sa Walsing ay handang sumali sa kanya, madali itong patayin si Harvey York, o gawin ang pagsusumit ni Harvey York. Ang pakikinig sa mga sinabi ni Troy Quinlan, umiti si Aaron Hunt, at lumalim ang kanyang ngiti.
Isa rin siyang matandang lalaki, paano niya hindi marinig ang pag-uudyok sa tinig ni Troy Quinlanlan? Bukod dito, mabait siya upang matulungan si Troy Quinlanlan na kumonekta, ngunit si Troy Quinlanlan ay linlangan pa rin ang kanyang sarili, na nagalit kay G. Hunt. Sa oras na ito, dahan-daang humakbang si Aaron Hunt, tinapik si Troy Quinlanlan sa balikat, at sinabi ng makabuluhan, wala nang alam si Pangulong Quinlanlan. Panipik. Huwag sabihin sa akin na hindi sineseryoso ng Master York ang aming Hunt family. Panipik. Kahit na sinampal niya ang Hunt family sa mukha sa publiko, hindi namin siya responsable. Panipik. Kahit na kailangan niya ito, maiiwan namin ito sa media. Ang pamilya Hunt ay lumabas upang tulungan siyang maisulong ito. Panipik. Gayunpaman, hindi sa palagay ko maaaring mangyari ang mga bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Master York ay isang pangunahing shareholder. Humahawak ng 10% na pagbabahagi ng Hunt family. Gayun din, dahil hindi ka tinatanggap ng Master York, Hunt family, hindi mo nais na pumunta dito. Panipik. Habang nagsasalita, hinimas ni Aaron Hunt ang kanyang kamay at tumalikod. Malinaw, mula ngayon, opisyal na siyang gumuhit ng isang linya kasama si Troy Quinlanlan. Hindi mahalaga kung ano ang nagreklamo tungkol sa Harvey York at Troy Quinlanlan, hindi interesado si Aaron Hunt na malaman. Kailangan lang niyang malaman kung sino ang nais niyang tumayo, asshole. Panipik. Anak ng isang asong babae. Panipik. Masyadong maraming mga scam. Panipik. Ang taong iyon ay apelyido, kayo ay talagang mapanlinlang. Panipik. Si Seth Thompson, na nakahiga sa air chair ng komersyal na sasakyan sa gate ng Hunt Family Palace, ay puno ng mga nakamamatay na mata sa oras na ito, na parang nais niyang kunin si Harvey York hanggang sa kamatayan. Ang maliit na bastard na iyon ay naka-surname sa York, paano niya maaasahan na sabihin ang isang bagay na katulad ko? Panipik. Malayo na siya. Panipik. Patayin siya. Dapat patayin siya. Panipik. Huwag magalak sa iyong sitwasyon. Panipik. Sa oras na ito, si Troy Quinlanlan ay tumingin kay Seth Thompson ng nag-aalala. Dahil alam namin na ang Feng Shui Master na ito ay Harvey York, kung gayon ang lahat ay magiging madali. Panipik. Kahit na nagagalit din ako dahil ang taong ito ay hindi binigyan kami ng anumang mukha, at nagbuhos pa ng isang mangkok ng tsaa sa aking mukha. Panipik. Ngunit ang bagay ay, ngayon kahit na ang Hunt family ay nakatayo sa likod niya upang suportahan siya. Panipik. Talagang hindi kami maaaring gumamit ng lakas laban sa kanya. Panipik. Kahit na magpadala ka ng isang master upang gumawa ng isang paglipat, maaaring walang silbi. Si Troy Quinlanlan ay may sakit ng ulo. Bigyan mo ako ng isang araw pa tungkol sa bagay na ito, at tiyak kong hahawakan ito. Panipik. Ang pakikinig sa pangako ni Troy Quinlanlan, tahimik si Seth Thompson, huminga siya ng malalim at sinabi ng walang pag-asa, ngunit mayroon pa ba akong maraming oras? Panipik. Sa isang araw, baka mamatay ako. Panipik. Hindi, kung tumpak ang mga salita ng manghuhula, kung gayon walang mga pulubi sa mundong ito. Sinabi ni Troy Quinlanlan na may mukha na puno ng pagpapasya. Magiging maayos ka. Sinabi ni Harvey York ang mga salitang iyon upang takutin ka lang. Panipik. Nakikita mo, kahit na naghihirap ka ngayon, maaari ka pa ring umupo dito ng hindi nanghihina. Ito ay isang magandang paliwanag, di ba? Panipik. Naririnig ito, si Seth Thompson ay ganap na kumalma na parang siya ay kumbinsido. Ngunit nag-greet pa rin siya ng kanyang mga ngipin at sinabi, maghintay hanggang matapos ang aking negosyo. Kung ito ay iyong anak na babae o apelyido York, hindi ko ito papayagan. Panipik.